Ngayon po ay nasa huling linggo tayo bago natin simulan ang panahon ng Kwaresma. Dahil sa darating na Miyerkules ay Ash Wednesday na o yung Miyerkules de Ceniza, hudyat ng pagsisimula ng panahon ng Kwaresma. At ngayong linggo pong ito, tayo po ay muling tinuturuan at pinapaalalahanan ng Panginoon kung pinakinggan niyo pong mabuti yung mga pagbasa, na tayo pong lahat ay dapat may paninindigan na sumunod sa kalooban at pinag-uutos ng Diyos at may paninindigan sa pagtalima natin sa mga batas na umiiral sa ating pamayanan. Uulitin ko po, ang mga pagbasa ngayong linggo pong ito ay tinuturuan po tayong lahat at pinapaalalahanan na dapat may paninindigan tayong sumunod sa kalooban at sa ipinag-uutos ng Diyos at may paninindigan tayong tumalima sa mga umiiral na batas ng ating pamayanan. Pero hindi lamang po paninindigan, bagkus paninindigan na may kasamang pagmamahal, pasensya at pag-unawa. Bakit po mahirap manindigan kung walang pagmamahal? Paano ka paninindigan kung hindi ka naman mahal? Amen? Paano ka bibigyan ng pasensya at uunawain kung hindi ka naman mahal? Kaya mga minamahal kong kapatid, ang pinakasusi dito, pag-ibig. At kapag natuto kang magmahal, the rest will follow. Kaya nga minamahal kong kapatid, sa pagsunod natin sa kalooban ng Diyos, dapat may paninindigan tayong may kasamang pagmamahal, pangunawa at pagpapasensya. Alam po ninyo, kung pinakinggan nyo po yung gospel, ito po ay patungkol sa pagsunod sa mga umiiral na batas. At ano pong sinabi dito? Kung ang pagsunod ninyo ay sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga eskriba at mga pariseyo, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ano pong ibig sabihin nito? In our modern language, ang ibig sabihin nito, huwag kang plastic. Huwag kang pakitang tao. Alam po ninyo, sa pagsunod natin sa umiiral na batas dito sa ating bansa, dapat galing sa puso. Hindi parang pakitang tao lang. Kapag may nakatingin, mabait ka. Kapag walang nakatingin, demonyo ka. Halimbawa po, yung simpleng pag-obey sa traffic rules, ay huwag tayong tumawid, may pulis. Kapag wala nang nakatingin, di bale, gabi naman, wala namang kahit red light yan, wala namang manguhuli. Sige na, paandarin mo na, na-aksidente. Ay, sorry po, inaantok na po ako eh. Maibabalik ba ng sorry mo yung buhay ng tao? Hindi. Sinabi ng huwag magmaneho under the influence of alcohol. Nakasagasa ka na tinakbuhan mo pa. Tapos magsosorry ka lang, maibabalik mo ba yung buhay ng napatay mo? Hindi. Kaya mga minamahal kong kapatid, simple act of obedience can really change the society. But simple act of disobedience at stubbornness, yung antigas ng bungo mo, can really destroy the society. Kaya please, mga minamahal kong kapatid, sumunod sa kalooban ng Diyos at sa umiiral na batas nang galing sa puso. At please, remind one another, may consequences ang katigasan ng ulo. Kaya kapag sinabing sumunod, sumunod sa tama. Huwag magpumilit, huwag magmayabang because pride kills, pumapatay ang yabang. Amen? Kaya please, huwag matigas ang ulo, huwag matigas ang bungo. Okay? Mga batang naririto at yung mga ayaw magpasaway sa mga magulang at sa nakatatanda. Malinaw? Pangalawa po, ang sinasabi po sa atin, may pagmamahal. Alam po ninyo kahapon, sinelebrate natin ang Valentine's Day. Ano po ang simbolo ng Valentine's?
puso, kagaya nun, no, may heart na balloon pa siya. Okay? May humabol pa. Alam po ninyo, ang puso hindi lang sumisimbolo sa pag-ibig. Ang puso ay sumisimbolo sa buhay. Alam po ninyo, kung hindi tayo mahal ng Diyos, wala tayong buhay. Amen? Ibig sabihin, kaya tayo nabubuhay hanggang ngayon kasi mahal tayo ng Diyos. Kaya palakpakan natin ang Panginoon. At alam po ninyo, ang pinairal po dito ng Diyos ay hindi yung kapangyarihan niya. Kasi kung kapangyarihan ng Diyos ang pinairal, sasabihin niya, matigas ang ulo nito, patayin ko na kaya, kunin ko na kaya, hindi po. Ang pinairal po ng Diyos sa atin ay ang mapagmahal na puso ng isang ama. Kasi naniniwala ang Diyos bilang ama na tayong lahat ay kaya pang magbago. Kaya mga minamahal kong kapatid, please, no, mahal tayo ng Diyos. Huwag nating sayangin ang pagmamahal ng Diyos na ibinibigay sa atin oras-oras, minu-minuto ng buhay. Tandaan, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Bahala ka sa buhay mo kung matigas ang ulo mo. Huwag mong sisisihin ang Diyos at ang kapwa-tao mo. Pangalawa po, walang kaligtasan kung walang pagmamahal. Minahal tayo ni Jesus sa kabila ng ating pagiging makasalanan. Kaya nga si Jesus, nagbuwis ng buhay sa krus. Niligtas tayong lahat. Ibig sabihin, the new symbol of love is the cross. Ang krus ang pagpapaalala sa atin na mahal tayo ng Diyos. Kaya palakpakan natin ang Panginoon. Kaya please, no, huwag tayong matatakot magmahal kahit patuloy tayong nasasaktan because love entails sacrifice. Hindi ka tunay na nagmamahal kung takot kang magsakripisyo. Kaya nga po ang krus ay simbolo ng sakripisyo na minahal tayo ni Jesus. Sabi nga, love until it hurts daw. Pero sabi nung matandang pari namin nung nabubuhay pa siya, love even if it hurts. Magmahal ka kahit patuloy kang nasasaktan. But always remember this, kapag sinasaktan ka ng pisikal, huwag ka namang 80-80. Kapag sinasaktan ka ng pisikal, niloloko ka na harap-harapan, love entails justice and mercy entails justice. Ibig sabihin, kapag sinasaktan ka na ng pisikal, idemanda mo. Dahil para matuto sa buhay. Hindi naman po pwedeng iyak ka lang ng iyak. Okay po, malinaw? Mahalin mo ang sarili mo. Mahalin mo, pahalagahan mo ang sarili mo. Kapag sinasaktan ka ng pisikal, inaabuso ka verbally, that's not love anymore. We need justice. Idemanda mo, ipahuli mo, nang matuto siya sa pagkakamali. Kaya yung mga nananakit ng asawa, tigilan nyo na yan. Okay? Hindi ganun ang pagmamahal. Kung sasaktan mo pisikal, isoli mo na lang sa magulang. Ang problema, kung yung asawa mo ang problema. No? Kaya yung mga asawa din, magbago din kayo. Okay? At tawag doon sa pagmamahal, respeto sa isa't isa. That is love. Amen? Panghuli po, mga minamahal kong kapatid, ang sabi dito sa kahuli-hulihan, huwag kayong mangako. Kapag sinabing oo, oo. Kapag sinabing hindi, hindi. Bato-bato sa langit ang tamaan, mabukulan ng magtanda. Kapag nangutang ka, bayaran. Ibabalik ko po sa katapusan. Kailang katapusan? Katapusan daw ng mundo. No, please. Kapag sinabing babayaran, babayaran. Pagka siningil, huwag po kayong magagalit kasi pananagutan nyo yun. Amen? Kapag sinabi mong mamahalin mo, panindigan mo. Kahit na anong toyo pa yan. Nangako ka eh. Naiintindihan? So please mga minamahal kong kapatid, at kapag nangako kayong pupunta ako, pinaghanda ka eh. Biglang magbabago isip mo, wag ganon. Tawag dyan respeto sa isa't isa. Pagpapahalaga,
pag-unawa, pagmamahal. Amen? Mga minamahal kong kapatid, ang simpleng pangako ay may malaking impact sa Diyos at sa tao. Kapag hindi kaya, wag mangako. Kapag kaya, gawin. Klaro po? Mga minamahal kong kapatid, mahal tayo ng Diyos. Ang lahat ng hamon ng buhay ay kaya nating paglabanan. Basta tandaan, piliin si Jesus, laging si Jesus, at dapat si Jesus. Kapag pinili mo ang Diyos, hindi ka mabibigatan, hindi ka maliligaw. Amen. Magsitayo po tayo.